Magandang hapon, everyone. Question ni Neil. Anong mangyayari kapag hindi nakapag-submit ng 2316 ngayong year 2023 sa new employer ko? Isa lang naman ang primary reason, di ba? Pag ayaw tayong bigyan ng previous employer natin. So, wala naman tayong magagawa na pag ganun since responsibility ng mga employer ang mag-provide ng BIR Form 2316. So, I think maintindihan naman yun ng bago mong employer. Explain mo lang yung reason kung bakit hindi ka mabigyan nung previous employer mo. Matatax ba ako ng malaki pag walang 2316? Ano kasi yan di ba, sa bagong employer mo, mas mababa if ever kasi walang data nung previous income mo eh. Gagamitin kasi yan ng current employer mo, pagsasamahin niya yung dati mong 2316 saka sa bago mong 2316. Pag dalawa ang employer mo during the year. Pag dalawang employer mo ng 2023. Kaya hinahanap yan. Pero kung nakakuha ka na ng copy, submit mo lang. End of the year pa naman eh. Mga dapat December masubmit mo na yan kung makakakuha ka pa. Kasi January usually kinocompute yung final ITR natin eh. Hello KJ, magandang hapon. Question regarding DTI. Isa yan naman talaga yan sa frequently asked question ng mga freelancer. Ang pinaka-benefit niya, makakapili ka ng business name. Kunyari sa akin, ayan yung GA Consulting. Kasi yung una ko, walang DTI din eh. Pangalan ko lang yung business name ko. Sa resibo ko, full name ko rin, George Aurelio yung resibo. As professional yung registration. Pero since gusto kong gumamit ng business name para rin sa marketing, GA Consulting, kumuha na ako ng DTI. So, pwede mo kasi yan kunin rin agad-agad. Pag plano mong may DTI, ayun nga, business name talaga. Kung gusto mo ng may business name, other than your full name. Yun nga lang yung magiging registration natin kay BIR, usually pag may DTI, sole proprietorship na, hindi na professional. Pero sa tax compliance naman, tax rate, pareho lang. May DTI o wala, parehos. Same lang ang tax compliance, ang tax table. Same lang siya lahat. Question ni Jonathan. Isa lang ang stand namin sa question regarding income. We file what we earn, Jonathan. And then, kay Mike naman, wala po bang EBIR form sa Play Store? Wala, Mike. Sa Windows lang siya sa computer. Wala siya sa Mac OS, Windows lang. So, wala sa Play Store. Wala siya sa Android. Kailangan ng Windows computer. I registered last July. May babayaran po ba ako this October? Using 8% income tax rate option, pag hindi ka pa lumagpas ng 250K from registration mo ng July until September 30 kasi ang third quarter natin. July, August, September. Ipa-file mo yung income mo, pag hindi lumagpas ng 250K, wala ka pang babayaran. Pag lumagpas, meron yon. Kung anong lumagpas sa 250K, 8% nun pag ginamit mo yung 8% income tax rate option. 30K a month, how much po babayaran ko as business tax? Ayun, pag hindi tayo nag 8% income tax rate option, kailangan natin magbayad ng business tax. 3% percentage tax siya, Marge. Pag non-VAT tayo. So, pag VAT naman tayo, 12% yung business tax, di ba? So, i-times lang natin yung 30K ng 3%. 30,000 times 3%. 900 siya. Pero quarterly na yung pagbabayad ng percentage tax. So, times 3 mo, every 3 months, magbabayad ka ng 2,700. Kaya, i-check mo, kasi kung 30K, baka doon ka na lang sa 8% income tax rate option, di ba? Using the 8%, buong taon na to, ang tax mo 8,800. Wala ka ng percentage tax. So, i-compare mo yon sa with percentage tax tapos using OSD, di ba? Optional Standard Deduction naman. Kay Hope Coin naman,
Ano po yung 2551Q? Siya yung percentage tax, 3% siya. Pero kung nag-8% ka, zero lang yung 2551Q. Exempt tayo pag nag-8% tayo sa percentage tax. Ang form nun 2551Q. Si Faye, pwede na mag-file. Nag-start ng October 1. Yung ITR, deadline ng November 15. Tapos 2551Q, kung nasa BIR Certificate of Registration mo siya, October 25 naman. Kay kids, question ni kids, pag to employer in a year, matik ba na not qualified for substituted filing? Yes, hindi pwedeng mag-substituted filing pag to employer tayo in a year. Nakalagay kasi yun specifically sa form na hindi tayo pwedeng mag-substituted filing pag dalawang employer natin. Once registered, gaano katagal max na pwede bago mag-file ng tax? Quarterly ang pagpa-file natin rin usually pag nag-register ka na. Then, nandun naman sa BIR Certificate of Registration, merong deadline doon sa baba. Makikita mo. Saka kung ano yung kailangan mong i-file. Pero usually, every quarter may kailangan kang i-file kasi quarterly ang income tax return filing. Kapag 8%, need pa ba ipakita sa kanila contract or invoice to prove your income or hindi naman na need? Sa pagpa-file natin ng ITR, hindi na kailangan yon. Amount ang nilalagay lang natin sa EBIR. So, walang contract or invoice. Pero, syempre, kung ano yung nilagay mong amount doon, dapat nakabangga, match yan sa, di ba, official receipt mo. Para match lagi yung mga records. Pero yung filing, amount lang yung nilalagay natin. Walang invoice, walang contract. Paano po kaya ako magkatin? Currently, freelancer. Kung decided ka na, di ba, na mag-register as a freelancer, sabay na yon, ma-generate na rin yung TIN mo upon registration as a freelancer. Pero kung gusto mo lang ng TIN talaga, hindi as freelancer, as business, possible naman sa BIR, search mo lang yung RDO mo sa address mo. So, dalawang option yan. Kung TIN lang yung gusto mo, kukuha ka doon. Or pag registration as a freelancer / as business, kasabay na rin yung TIN mo sa registration mo. Question ni Rain, pag may OR na, pwede na siya agad gamitin without filing, tapos no expiry naman na si OR. Yes, pwede na agad tayong magresibo pag nakapag-register na tayo, di ba? Saka may nakapag-print na tayo ng resibo, pwede mo na agad siyang gamitin. And yun, yung isa sa good news, wala nang expiration ang official receipt. Until maubos, pwede mo siyang gamitin. Pag last booklet na, doon ka na magpagawa ng bago. Pero sa atin naman, di ba, sa freelancing industry, pag 10 booklet pinagawa mo, medyo ilang taon pa bago yun maubos. Paano pag nag-corporate tapos naging freelancer, may BIR 2316 na rin na ibigay sa corporation? Ayun, for example, year 2023, depende, pag nag-register ka na as a freelancer, ngayong year 2023, tapos may BIR 2316 ka ng ilang buwan ng 2023, mixed income earner yung gagamitin mong pag-file mo ng ITR 2023. Tapos, pagdating ng year 2024, full-time freelancer ka na ulit. Sa 2023 ka lang mixed income earner kung kailan meron tayong employment income. At yan na nga pag may 2316 tayo. Pag mag-apply ng freelancing, need pa rin ba i-consider yung corporate income? Yes, during sa taon na yon, kailangan mo siyang i-consider. 2023, may employment income ka, yung BIR form 2316 yung di ba, information ng income mo na yon. Tapos yung freelancing income mo, yun yung tinatawag na mixed income earner ka ng taon na yon. If I have client abroad tapos may kumuha sa akin na local company, pwede bang yung local lang bigyan ng OR? Yung ginagawa ng mga freelancer, nag-i-issue or nagsusulat pa rin ng OR sa foreign clients. Ganun yung ginagawa ng mga client namin.
And then si local client, yun yung usually talagang binibigyan natin ng hard copy ng OR. Pero naka-report pa rin lahat ng income, whether foreign client or local clients. Magpa-file for mixed income earner. Ayun, ngayong third quarter, meron na akong ginawang guide dun sa support group. Pag freelancer kayo, guys, pangalan ng group, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. Kasama yung mixed income earner sa scenario. Meron doon. Question ni Abby, just started working as a VA ngayong August. Wala po ba akong penalty if mag-start ako mag-file ng taxes ngayong third quarter? Wala naman, Abby. Just register as a new freelancer. For example, October, di ba? As a new freelancer ka ng October, for example, October 20 onwards lang yung una mong ipa-file. So sa case mo, ang unang filing mo is annual ITR na agad ng year 2023 from October, kung anong yung example natin, from October 20 to December 31. Yun yung ipa-file mo sa ITR mo ng year 2023. So, ayun, walang penalty yun. Paano po kung under an agency, June lang po nag-start, paano po ang process nun? Same lang, kung ano yung income mo kay agency, yun din yung ipa-file mo. Ito, yung kita mo yung guide kuha ka ng copy ng DIY guide natin, same lang yan. As a freelancer ang registration, pati yung pagpa-file din meron din dyan. Question ni Ethel, 1701Q, pina-file kapag naka 8%. Yes, correct. Ano siya, 1701Q version, nakalagay doon 1701Q V 2018. Version 2018. Magkatabi yon. Sa baba ng 1701Q yung 1701Q version 2018. Yun yung gagamitin natin. Tapos, dalawang page lang siya. Very simple. Ayun, pag nag-register tayo, usually pag sinabi natin kay BIR na mag-8% tayo, usually wala na yung percentage tax agad sa BIR Certificate of Registration natin. Pero in case na nakalagay siya sa COR mo, pero 8% yung gusto mong i-file, fina-file lang siya as zero filing dahil exempted ang freelancer na nag-decide na mag 8%. Exempted tayo sa percentage tax. Pag 8% yon. So kung hindi ka 8%, meron talagang percentage tax. Pag hindi 8% ang pinili mo. Ngayon, 3%, bumalik na ng 3% ang percentage tax starting this quarter. Parang 3 years siya. 3 years siya naging 1% dahil sa pandemic. Ngayon, third quarter 2023, 3% na ulit ang percentage tax. If under an agency and may occupational tax receipt na, kanino po ipapangalan? Yes, sa agency. Yung official receipt. Sa agency na, since siya naman yung source ng money, di ba? So, pare-pareho yung ano mo, yung OR mo. Puro kay agency. Question ni Ethel, pag small business po ba, anong mas preferred, 8% or 3%? Depende kasi sa type of business eh. Pwedeng may expenses ka na malaki, depende sa business. Kunyari, yung itemized deduction tawag dun eh. Yung pwede mong ibawas yung mga business expenses mo. Yun nga lang, merong bookkeeping yun, di ba? Kailangan naka-record lahat yung binabawas mong expenses. Unlike kay 8%, very simple siya, income lang yung kailangan nating i-monitor. So, pinagpipilian din yun kung baka masyado matrabaho naman yung isa, pero case to case basis pa rin. Pero sa freelancing, since iba naman sa freelancing, very minimal lang expenses, kaya talagang lagi namin nare-recommend si 8%. So, sa small business, depende pa siya. Kung anong klaseng business, saka kung magkano ba yung mga expenses mo, di ba? That's it, guys. Thank you, everyone.